May kasabihan nga tayo na dapat kahit gaano man kataas o kalayo ang iyong marating, dapat ay marunong ka pa ring lingunin kung sino o saan nga ba ang iyong pinanggalingan. Ngunit kaya mo pa nga rin ba itong pangatawanan kung nasa kamay mo na ang iyong mga gusto? What's up guys? Sabay-sabay nga natin pakinggan ngayon ang nakakaantig na kwento nitong si Bernard. Dati pa lamang ay palagi na rin naiisip ni Bernard na parang totoo nga ang kanyang mga naririnig na talagang hindi patas ang mundo. Mas madami talaga ang nakakaranas ng kahirapan. Kung sino pa ang lumalaban ng patas ay para bang sila pa rin ang pinagkakaitan ng pag-asang umangat ang pamumuhay. Magmula noong kabataan niya, inasaksihan na nga ni Bernard kung gaano kahirap ang pamilya nila. Parehong walang pinag-aralan ang kanyang inay at itay. Kaya't mula rin noon, nasanay na nga ang mga ito sa trabahong pangangamuhan. Ang kanyang inay ay isang kasambahay at ang itay naman niya ay isang driver. May mga pagkakataon na kahit papaano, inaranasan din naman nilang maging maayos ang kalagayan nila. Nakakain nga sila ng masasarap na pagkain. Kung minsan, naibibili pa nga siya ng mga ito ng laruan. Ngunit nangyayari lamang ang ganitong bagay sa tuwing araw ng sweldo ng kanyang inay at itay. Dahil ang madalas na senaryo, walang-wala sila sa buhay. Sa tuwing nakikita ni Bernard kung gaano napapagod ang kanyang mga magulang sa pagtrabaho, napapasabi na lamang siya sa kanyang sarili na balang araw, siya naman ang tutulong sa mga ito. Sa pagiging driver ng kanyang itay, minsanan lamang talaga ito kung umuwi. Kaya kapag umuwi ito, talagang sinusulit nila ang pagkakataong ito. Itay, para namang hindi ka kumakain sa trabaho mo. Tuwing umuwi ka dito, para ka nang lalong pumapayat eh. Hindi po ba kayo pinapakain ng amo nyo? Inosenteng tanong ni Bernard habang nakatingin sa kanyang itay. Oo nga rin eh. Bakit mo parang nangangayayat ka? Sabi ko naman sa'yo, kung may pagkakataon, magpahinga ka rin eh. Kumain ka ng madami palagi. Dahil yun lang ang magpapalakas sa katawan mo. Alam mo naman ngayon, usong-uso ang sakit. Kaya dapat palakasin mo ang katawan mo. Sambit naman ng inay ni Bernard. Masyado kasing busy si boss eh. Tsaka nagkakataon din ng malalayong lugar ang pinupuntahan namin. Kaya minsan, nalilipas na rin ako ng gutom. Sa trabaho kasi namin bilang driver, hindi kami pwedeng magreklamo. Lalo na at wala naman akong kahalili sa pagmamaneho para kay boss. Wika naman ng itay ni Bernard. Baka sa mukha nito ang sobrang pagkapagod. Mahirap pala talaga ang trabaho mo, tay, no? Sabi kasi ng mga kapitbahay natin, madali lang daw yan. At nakaupo ko lang naman daw habang nagmamaneho. Hindi nila alam, ganyan palang dinadanas mo. Pero hayaan mo, tay. Paglaki ko, tutuparin ko ang gusto nyo na maging isang seaman ako. Diba, itay? Gusto mo rin noon na maging seaman? Huwag kang mag-alala. Ako ang tutupad nun para sa'yo. Kumpiyansang saad ni Bernard sa harap ng kanyang mga magulang. Bigla namang napangiti dito ang kanyang itay. Sabay hinimas ang mga buhok ni Bernard. Ikaw talaga, Bernard. Naalala mo talaga yung mga kinukwento ko sa'yo, no? Sige anak, basta pagbutihin mo lang ang pag-aaral mo. Gagawin naman namin ng nanay mo ang lahat para masuportahan ka din dyan. Siguradong magiging maganda ang kinabukasan mo, anak, kapag naging seaman ka. Lalo na't dolyares ang kikitain mo. Sa tuwing sinasabi ito ng itay ni Bernard, mas lalo siyang nabubuhayan at nagkakaroon ng lakas ng loob para ilaban ang pangarap niya. Dahil hindi lang ito basta-basta pangarap niya para sa kanyang sarili, dahil ito nga rin ang pangarap ng kanyang mga magulang, pero hindi lamang nito naabot noon dahil sa kakulangan ng oportunidad. Alam din naman ni Bernard na dahil sa pagiging mahirap nila, ganito talaga ang tunay na dahilan kung bakit marami ang nabibigong makamtan ang kanilang pangarap. Halos wala talaga natitirang oportunidad sa kanila
Dahil sabi nga nila, kung ikaw ay mahirap, siguradong itsapwera ka lamang sa paningin ng nakararami. Kasalukuyang nasa sekundarya ngayon si Bernard. Kitang-kita sa kanya na kahit hindi ganoon kasagana ang buhay na mayroon sila, punong-puno pa rin siya ng kasipagan at inspirasyon. Sa bawat araw, ay ganado siyang pumasok sa paaralan. Para nga kasi sa kanya, wala siyang karapatan na mapagod o sumuko. Dahil sa tuwing nakikita niya ang kanyang inay at itay na nahihirapan, hindi rin talaga sumusuko ang mga ito. Isang beses pa nga, habang tinatanong sila ng kanilang teacher kung ano ang mga gusto nila sa kanilang paglaki, buong pagmamalaki niyang sinabi na balang araw, gusto niyang maging isang tanyag na seaman o maging kapitan ng barko. Aba Bernard, maganda yan. Huwag mo kaming kakalimutan kapag yumaman ka ha. Halos lahat ng kilala kong seaman talagang yumaman. Kaya sigurado magiging mayaman ka rin Bernard. Basta pagbutihan mo lang ang pag-aaral mo. Masayang wika ng kanilang teacher kay Bernard. Ngunit kung ang kanilang teacher ay masaya para kay Bernard, ang iba naman niyang mga kamag-aral ay para bang duda sa pangarap niyang ito. Ma'am, di ba napakamahal ng pag-aaral ng seaman? Dahil dapat pribadong eskwela ng papasukan mo kapag nag-seaman ka. Bernard, paano ka naman makakabayad ng tuition doon? Di ba nga, madalas wala ka pang baon eh. Paano ka pa makakapag-aral sa private university? Samantalang katulong at driver lang naman ng mga magulang mo. Mayabang na sambit ng isang kamag-aral ni Bernard na si Jolo habang minamaliit siya. Oo, driver at kasambahay nga ang mga magulang ko. Pero hindi ko na kinakaya. Ipinagmamalaki ko yun. Nangako sa akin sila inay at titay na pag-aaralin nila ako kapag magsisiman na ako. Sa katunayan nga, matagal na silang nag-iipon para masigurado nila na makakapagtapos ako. Huwag kayong mag-alala. Sisiguraduhin ko rin naman na magiging seaman talaga ako balang araw. Kumpiyansang sagot dito ni Bernard. Kitang-kita sa kanyang mga mata na talagang seryoso siya sa kanyang mga sinasabi. Pero sa halip na humanga sa kanya ang mga kamag-aral niya, ang karamihan sa mga ito, ipalihim lamang siyang tinatawanan at kinakantsawan. Pero kahit na ganoon, mas pinili ni Bernard na huwag na lamang pansinin ang mga negatibong sinasabi nila dahil mas gusto niyang sundin ang kanyang mga magulang na dapat mas pagkatiwalaan niya ang kanyang sarili kaysa sa ibang tao na wala namang ambag sa kanyang buhay. Kahit may mga pagkakataon na pinanghihinaan si Bernard, pilit pa rin niyang inaalala ang mga dahilan kung bakit kailangan niyang lumaban. Minsan kasi, hindi niya maiwasang maging malungkot, lalo na kapag nalalaman niya ang mga karanasan ng kanyang inay at itay. Isang beses nga, habang siya ay nag-aaral sa bahay nila, napansin niya ang mga kamay ng kanyang inay na puro sugat. Inay, bakit po ang dami niyong sugat sa mga kamay niyo? Tsaka tingnan niyo, parang pati po kayo, namamahit na rin ha. Wala ito Bernard. Nasobran lang siguro ako sa paglalaba. Medyo madami kasing ipinalabas sa akin ng amo ko kahapon eh. Pero ayos lang ako anak. Sanay na rin naman ako. Kaya baliwala lang ito. Sa puntong yun, kahit na ilang beses pang itanggi ng kanyang inay na nahihirapan ito, alam naman niya ang totoo na napapagod at nahihirapan din ito. Hindi rin naman nagtagal, ay pumasok na nga rin sa nautical school itong si Bernard upang umpisa na ngang abutin ang kanyang pangarap na maging isang seaman. Doon na nga rin unti-unting nilabas ng kanyang mga magulang ang lahat ng mga naipon nito na nakalaan para sa kanyang pag-aaral. Gaya ng kanilang inaasahan, hindi talaga biro ang kanilang mga gastusin, lalo na sa kanyang tuition at iba pang napakaraming bayarin. Inay, sorry po ha, at naiya na rin po ako. Pero kailangan po kasi namin ng 20,000 sa susunod na buwan. May training po kasi kaming gaganapin sa barko. Nahiya na nga po ako eh.
Dahil kahit kakasimula ko lang po sa pag-aaral, kaliwat kanan na po agad ang manggastusin namin na talagang napakalaking halaga. Nahihiyang sabi ni Bernard sa kanyang inay. Ikaw naman anak ko, ayos lang yun. Sabi nga namin di ba, matagal na naming pinaglaanan o pinag-ipunan yan. Kaya walang problema dyan. Basta Bernard, ituloy mo lang yan at mas pagbutihin mo pa. Nakangiti namang sagot ng kanyang inay. Sa dami namang gastusin niya sa kanyang pag-aaral, minsan ay nahihiya na nga rin talaga si Bernard na humingi ng baon sa kanyang mga magulang. Kaya may mga oras din na tinitiis na lamang niya ang kanyang gutom. Hindi na nga siya kumakain sa tuwing pumapasok siya at doon na lang siya babawi ng kain pag uwi niya sa kanilang bahay. Minsan pa nga, noong isang umaga na mag-aalmusal na sana sila, napansin ni Bernard na kukonting ulam lang at kanin ang nakahain sa kanilang hapagkainan. Bernard anak, kumain ka na dyan ha, bago ka pumasok sa eskwelahan. Kayo po ba inay? Hindi po ba kayo kakain? Bakit konti lang po ang nakahain? Hindi po ba kayo mag-aalmusal? Biglang nagkatinginan ang kanyang mga magulang. Pero kaagad din namang sumagot dito ang kanyang itay. Hindi na anak, medyo busog pa rin kasi kami ng inay mo eh. Napadami ata ang kain namin kagabi. Sige na anak, mag-almusal ka na dyan para makapasok ka na. Habang kumakain si Bernard, hindi niya maiwasang makonsensya. Dahil kahit hindi aminin ng kanyang inay at itay, gusto nga rin talagang kumain ng mga ito. Ngunit sigurado siya na kaya lamang nagpipigil ng gutom ang mga ito. Malamang ay wala na nga silang pagkain. Matapos niya kumain, palihim na tinignan ni Bernard ang lagayan ng kanilang bigas at ulam. Doon nga niya nakumpirma na ubos na pala ang bigas nila. Wala na nga ring laman ang lagayan ng kanilang ulam. Habang papasok siya, ay hindi maiwasan ni Bernard ng malungkot at mapaluha dahil alam niya sa kanyang sarili na lahat na nga ng pagsasakripisyo ay ginawa ng inay at itay niya para lamang sa kanya. Hindi nga rin nagtagal, sa dami ng kanyang mga gastusin ay kaagad na nga rin naubos ang mga naipon ng kanyang mga magulang para sa kanyang pag-aaral. Kaya umabot na nga rin sa punto na nagkaroon na nga sila ng utang kung kani-kanino. Minsan pa nga, nagigising na lamang siya na mayroong sumisigaw sa labas ng bahay nila dahil sinisingil ng mga ito ang kanyang mga magulang sa utang nila. Pikit mata na lamang na nagbibingi-bingihan si Bernard sa mga ganitong pangyayari dahil pakiramdam niya tuwing nangyayari ito ay isa lamang siyang pabigat. Pero ang sinasabi na lamang niya sa kanyang sarili, kapag siya ay nagisima na, hindi na nga ito mararanasan pa ng kanyang inay at itay. Makakabawi na nga rin siya sa lahat ng mga sakripisyo nila. Sa dami ng mga umahadlang kay Bernard para magpatuloy, ay mas pinili pa nga rin niya na ituloy ang kanyang pangarap. Lalo na ngayon na mayroon na nga rin dagdag sa kanyang inspirasyon. At ito ay ang kanyang iniibig na si Gwen. Magmula nga noong maging sila, mas naging masipag si Bernard. Kahit mahirap, ipinasok na nga rin niya ang pagiging working student. Sa tuwing wala siyang klase, nagsisideline nga siya sa pagiging delivery rider. Ayaw na nga rin kasi ni Bernard na hingin pa sa kanyang inay at itay ang mga ginagastos niya sa relasyon nila ni Gwen. Bernard, iho, hindi naman ako tutol sa relasyon niyo ni Gwen. Pero ang sa akin lang sana, huwag mong kakalimutan ng pag-aaral mo ha. Unahin mo pa rin yan. Dahil gaya nga ng sinasabi ng mga magulang, yan lang talaga ang maipapamana namin sa inyo. Kaya sana, tapusin mo pa rin yan ha. Magtapos ka ng pag-aaral. Payo kay Bernard ng kanyang itay. Pangako ko po yan sa inyo itay. Hindi ko po sisirain ng mga bagay na sinabi ko sa inyo noon. Hindi ko po nakakalimutan ng pangako na kapag nakapagtapos ako naman ang tutulong sa inyo ni inay.
Bernard, huwag mo na kaming isipin ang itay mo. Basta ang gusto lang namin, maging maayos ang buhay mo. Sapat na sa amin yun. Wika naman ng kanyang inay. Tuloy-tuloy lamang ang araw-araw na pagsisikap ni Bernard. Kaya noong tumagal-tagal, ay nakamtan na nga rin niya ang diploma na magiging susi sa kanyang pangarap na maging isang seaman. Hindi lamang si Bernard ang masaya sa araw na ito, dahil higit na mas masaya talaga ang kanyang mga magulang. Dahil talagang dugot pawis ang naging puhunan nila upang mapagtapos si Bernard. Pero sa kabila ng pag-aakala ni Bernard na kapag siya ay nakapagtapos na, ay magiging madali na rin ang lahat sa kanyang pagsisiman, doon pala siya nagkakamali. Lumuwas pa nga siya patungong Maynila upang mag-apply sa iba't ibang kumpanya sa pagbabarko. Ngunit sa dami nga ng kanyang mga inaplayan, ni isa sa mga ito walang tumanggap sa kanya. Minsan pa nga, pagpasok pa lamang niya sa lugar kung saan siya mag-a-apply, ang tanging tanong lamang sa kanya, "Sir Bernard, sino bang kakilala mo dito? O sa madaling salita, sino ba ang backer mo?" Tanong sa kanya ng isang empleyado dito. Namutla talaga si Bernard dahil hindi nga niya alam ang kanyang isasagot. Pero dahil wala rin naman siyang maisasagot, napayuko na lamang siya, sabay sabing, Wala po ma'am." Katulad ng madalas niyang marinig sa tuwing nag-a-apply siya, ito na naman ang sinabi sa kanya. Ganun ba? Sige, tatawagan ka na lang namin kapag may bakanting posisyon na. Wala pa kasing bakanting posisyon eh. Napakasakit mang isipin, ngunit dito nga rin napatunayan ni Bernard na lahat pala ng kanyang mga naririnig noon tungkol sa pagbabarko ay totoo pala. Mahirap makasampa kaagad o makapagtrabaho kung wala kang kilala na maaaring makatulong sa iyo. Ilang buwang nanatili si Bernard sa iba't ibang lungsod para mag-apply. Napapaiyak na lamang talaga siya dahil dumadating sa punto na hindi na nga niya alam kung ano pa nga ba ang kanyang gagawin sa hirap ng kanyang mga dinadanas dito. Bakit naman ganun? Hindi pa ba sapat ang lahat ng pinaghirapan ko sa pag-aaral ko? Hindi pa ba sapat ang matataas kong grado noong nag-aaral ako? Sobrang lupit nila. Gusto ko lang namang matupad ang pangarap ko eh. Gusto ko lang namang makapagtrabaho. Pero hindi mo lang nila ako mabigyan ng pagkakataon. Kahit isang pagkakataon lang. Gusto ko na makatulong kina inay at itay. Pero hanggang ngayon, mabigat pa rin ako. Humahagulhol na sambit ni Bernard sa kanyang sarili. Napapasabunot na lamang siya sa kanyang mga buhok sa labis na lungkot. Hanggang ngayon din, isa kanya lamang napupunta ang mga sinusweldo ng kanyang mga magulang dahil kinakailangan siyang padalhan ng pera ng mga ito upang makapagpatuloy lamang siya sa pag-a-apply. Halos lahat ng arin ng mga simbahan na kanyang dadaanan, talagang pinapasok talaga ni Bernard at taimtim na nagdadasal. Hinihiling niya na sana pagbigyan na nga siya makapagtrabaho bilang isang seaman. Pagbigyan na nga siyang maabot ang kanyang mga pangarap. Ilang linggo pa nga ang lumipas na walang sawa nagsisikap si Bernard. Laking pasasalamat talaga niya noong sa wakas ay mayroon na nga rin kumpanya ang tumanggap sa kanya. Kaagad na nga niyang inayos ang lahat ng mga requirements na kailangan niyang ipasa. Ilang buwan nga rin siya nag-training, kaya noong makausap niya ang kanyang mga magulang, hindi nga niya napigilan na mapaluha sa kanilang harap. "Ito na po yun, inay. Itay, malapit ko na pong matupad ang pangako ko sa inyo. Konting tiis na lang po talaga. Makakabawi na po ako sa inyo." Pero, bago pa man mag-umpisang sumampa sa barko si Bernard, isang balita ang tila unang makakapagpabago ng kanyang buhay.
Bago nga kasi siya umalis, nakipagkita muna sa kanya si Gwen na kanyang nobya. Ikaw talaga, love. Halatang mamimiss mo agad ako, no? Huwag kang mag-alala. Mabilis lang naman ang kontrata ko eh. 8 buwan lang yun. At pag uwi ko, babawi rin ako sa'yo. Mas mapapasaya na kita dahil makakapag-date na tayo sa mga magagandang lugar at mga restaurant. Pangako, bibilhan din kita ng mga regalo. Basta Gwen, hintayin mo lang ako ha. Syempre naman Bernard, sigurado mamimiss agad kita. Lalo na, hindi rin naman ako sanay na napakatagal mong aalis at hindi pa kita makikita ng personal. Pero Bernard, hindi naman talaga yun ang tunay na dahilan kung bakit ako nakipagkita sa iyo ngayon. Bernard, tingnan mo ito. Sambit ni Gwen, sabay iniabot ang isang sobre. Unti-unti nga itong binuksan ni Bernard. Natulala talaga siya noong makita sa papel na ito ang isang maliit na bagay. Pregnancy test ito. At nakalagay dito ang salitang positive. Totoo ba to, Gwen? Buntis ka? Balisang tanong ni Bernard. Oo, Bernard. Buntis ako. Bakit parang hindi ka masaya? Dismayado ka ba? Hindi naman sa ganun, Gwen. Masaya naman ako. Pero kasi, syempre, parang hindi pa ako handa. Hindi ko lang inaasahan to. Pero huwag kang mag-alala. Ngayong nalaman ko na ito, mas lalo akong nagkaroon ng rason para mas maging masipag sa pagtatrabaho ko. Makakapagtrabaho na ako, Gwen. Kaya sisiguraduhin ko, mabibigyan ko kayo ng magandang kinabukasan ng magiging anak natin. Sigurado ka ba dyan, Bernard? Papanagutan mo talaga ako? Pero kung ayaw mo naman, sige, ako na lang mag-isa ang magpapalaki sa anak natin. Pero kung tatalikuran mo kami, huwag ka nang umasa na may babalikan ka pa sa amin. Dahil hindi ako papayag na makita mo ang anak mo. Gwen naman, bakit mo ba yung naiisip at sinasabi? Nagulat lang talaga ako. At wala naman akong balak na talikuran kayo. At ang responsibilidad ko bilang magiging tatay na, huwag ka na mag-isip pa ng hindi magagandang bagay. Dahil pinapangako ko, ako ang bahala sa inyo. Pangako, pagbalik ko, papakasalan kita. Sinabi mo yun, Bernard, ha? Aasahan ko yan. Kaya sana, huwag kang tatalikod sa responsibilidad mo sa akin at sa magiging anak natin. Dahil kapag ginawa mo yun, talagang hindi mo na kami makikita ng magiging anak natin. Sa puntong yun, ay umuwing balisang balisa itong si Bernard. Lakas loob nga niyang ipinagtapat sa kanyang inay at itay ang balita na babago sa kanyang buhay. Dahil hindi niya akalain na magiging ama na pala siya. Patawarin niyo po ako. Pero huwag po kayo mag-alala. Kahit naman po magkakaroon ako ng anak, hindi ko pa rin po kayo papabayaan. Ano ka ba, Bernard? Hindi naman kami galit sa'yo. Sa katunayan, masaya pa nga kami. Dahil gusto rin naman namin na makita din namin ang magiging apo namin bago man kami mawala sa mundong ito. Gaya ng sabi namin sa'yo, Bernard, huwag mo na kaming isipin dahil kayang-kaya pa naman namin ang inay mo eh. Basta ang unahin mo ay ang sarili mo at ang magiging pamilya mo. Sambit ng itay ni Bernard. Magkahalong lungkot at saya ang nararamdaman ni Bernard noong mag-umpisa nga siyang sumampa sa barko at magtrabaho na bilang isang seaman. Doon nga rin niya kinarap ang trabaho
na akala ng karamihan ay madali lamang. Pero ang totoo lamang, hindi talaga basta-basta ang hirap na nangyayari sa kanya dito. May mga panahon kasi na talagang wala silang tigil sa pagtatrabaho sa barko. Mapa araw o gabi, may pahinga o wala, nakatulog man sila o hindi. Ang importante ay magtrabaho pangalan sila hanggat kinakailangan. Hindi lang yun. Dahil literal na buwis buhay ang mga ginagawa nilang trabaho sa barko. Sa mga napakalaking makinarya na kanilang tinatrabaho, hindi mo alam kung gaano kalaking panganib ang nakaambas sa kanilang buhay anumang oras. Magmula din noong magbarko si Bernard, ay talagang inilaan na nga niya ang lahat ng kanyang kinikita para pagandaan ang magiging pamilya niya. Pero kahit anong kagustuhan niya na makapag-ipon agad ng malaki, ay naging mahirap ito para kay Bernard. Sa tuwing nakakausap kasi niya si Gwen, ay tanging ito lamang ang madalas niyang marinig. Alam mo ba, Bernard, sobrang napakainit dito sa amin eh. Gusto ko sanang bumili ng aircon. Kawawa naman itong magiging anak natin. Baka mapano pa siya kapag lagi ako naiinitan dito sa bahay. Ganun ba, Gwen? Sige, pagkasweldo ko, magpapadala na lang ako ng pambili mo ng aircon. Tsaka nga pala, Bernard, alam mo ba, medyo kinakapos kami ngayon eh. Si Papa naman kasi, ipinatalo pa niya sa sugal nung sinweldo niya. Yan tuloy, halos wala na kami kinakain ngayon. Dagdagan mo na yung ipapadala mo, ha? Para naman mayroon kaming makain. Tsaka para mabigyan ko ng pera sila Mama at Papa. Hirit pa nga nitong si Gwen. Gwen, sige, dadagdagan ko na lang. Pero baka hindi masyadong malaki, ha? Papadalhan ko rin kasi ng pera sila Inay at Itay. Noong magdating nga niya ito, bigla namang sumimangot itong si Gwen. Tila hindi nito nagustuhan ang sinabi ni Bernard. Ay naku, Bernard, talaga ba? Unahin mo pa yung mga magulang mo kaysa sa amin na magiging anak mo? Bakit naman papadalhan mo pa yung mga yun? Ang nalakas pa ng mga magulang mo, di ba? Pareho pa sila nakakapagtrabaho. Tsaka isa pa, Bernard, bakit kailangan mo pang hintayin na sumuldo ka? Di ba may ipon ka naman? Doon mo na lang muna ibawas. Ngayon ko kailangan yan. Kaya sana, may padala mo agad. Ikinagulat talaga ni Bernard ang mga sinabi ni Gwen. Pero para lang hindi na nga ito magalit, sumang-ayon na lamang siya sa sinabi nito. Sige, Gwen, pasensya na. Papadala ko agad sa iyo mamaya pagkatapos ng duty ko. Simula noon, hindi lubos sa kalain ni Bernard na para matatali na nga siya sa isang lugar o sitwasyon na kung saan hindi na nga siya makakaalis pa at mapipigilan na nga siya sa mga pangarap na gusto niya sanang gawin. Nabigo si Bernard na umpisahan ng kanyang mga plano na unti-unting bumawi sa kanyang inay at itay. Dahil sa halip na tulungan niya ang mga ito, napupunta lamang ang lahat ng kanyang mga kinikita kay Gwen. Hindi lang kasi pangangailangan nito ang pinupunan niya dahil mas naging maluho pa nga ito ngayon. Buong akala kasi ni Gwen, napakasarap ng kanyang buhay sa barko. Hindi nga nito iniisip ang mga hirap na kanyang pinagdadaanan sa bawat nagtatrabaho siya dito. Madalas nga talaga, mas nauuna pa nga itong humingi ng pera sa kanya kaysa kamustahin siya. Hanggang sa muli nga dumating ang oras na saya at kalungkutan ang nadarama ni Bernard noong maipanganak na nga ni Gwen ang kanilang anak. Masaya siya dahil ligtas nga nitong naisilang ang kanilang anak. Ngunit ang kinalulungkot lamang niya, wala siya sa tabi ni Gwen noong mga oras na yun dahil hindi pa nga tapos ang kanyang kontrata sa barko. Pero sa kabila nun, ang mas kinalungkot at ikinagulat pa nga ni Bernard,
noong makausap na nga niya ang kanyang mga magulang. Anak, Bernard, baka naman pwede mong sabihan si Gwen. Kung maaari sana, masilayan mo lang sana namin ang apo namin si Personal. Pumunta kasi kami kahapon sa bahay nila, pero hindi kami pinapasok doon. Ayaw daw ni Gwen na lapitan namin ang apo namin. Ano, inay? Bakit naman po? Bakit naman po niya kayo pagbabawalan? Hindi naman po sa akin yung nababanggit ni Gwen. Pero sige po, kakausapin ko po siya tungkol dyan. Nga pala, Nay, pasensya na po talaga kayo ni Itay, ha? Malapit na pong matapos ang kontrata ko dito. Pero hanggang ngayon, hindi pa rin ako nakakatulong sa inyo ni Itay. Masyado po kasing malaki ang manggastusin ni Gwen eh. Tsaka pinaghahandaan ko rin po ang magiging kasal namin. Para pag uwi ko po, makapagpaksal na po kami. Bernard, anak, wag mo nang intindihin yun. Ang sabi nga namin, di ba? Ayos na ayos lang kami ng Itay mo. Basta ang tanging bilin lang namin, wag na wag mong papabayaan ang sarili mo. Lalo na ang pamilya mo. Kahit pa paano, ay kumikita naman kami ng Itay mo. Magmula nga rin noon, ay hindi lamang tulong ang naipagkait ni Bernard sa kanyang mga magulang. Dahil maging sa oras, ay hindi na nga niya masyado napagbibigyan ang mga ito. Tila mas naging kakaiba na nga kasi ang pag-uugali nitong si Gwen. Para bang ayaw nito na magkaroon pa nga siya ng koneksyon sa kanyang mga magulang. Sobra itong nagagalit kapag nalalaman nito nakikipag-usap pa nga siya sa kanyang inay at itay. Hanggang sa noong umuwi na nga siya sa kanilang lugar, pinilit siya ni Gwen na bumili na lamang sila ng sarili nilang bahay. Hindi na rin siya nagkaroon pa ng pagkakataon na madalaw man lang ang kanyang inay at itay dahil pinagbabawalan nga siya ni Gwen. Subalit noong tutuparin na nga ni Bernard ang pangako niya kay Gwen na magpapaksal sila pag uwi niya, maging sa napaka-importanting okasyon na ito, mas naging malupit pa nga sa kanya si Gwen. Dahil ayon nga dito, ayaw nitong paimbitahan ang sariling magulang ni Bernard. Anong mga sinasabi mo, Gwen? Sigurado ka pa talaga dyan? Gwen, ipapaalala ko lang sa'yo, ha? Mga magulang ko sila. Hindi naman magandang tingnan kung kahit sa sarili kong kasal, hindi ko pa iimbitahan ang mga magulang ko. Ayaw mo na nga na dalawin ko sila. Maging sa pagtulong ko sa kanila, hindi ka na pumapayag. Pati ba naman dito? Kahit ngayon lang naman, Gwen, lawakan mo ang pag-iisip mo. Hindi na tama yan. Hindi na nga napigilan pa ni Bernard na questionin ang mga inuutos sa kanya ni Gwen. Pero sa halip naiintindihan nga siya nito, mas lalo pa nga itong naggalit sa kanya. Sige, Bernard, subukan mong imbitahan ang mga magulang mo. Hihiwalayin talaga kita. At ipinapangako ko sa'yo, hindi mo na makikita kahit kailan ang anak mo. Hindi ko ba naman nahiya? Mga bigatin ang mga bisita natin sa kasal natin. Tapos iaharap natin sa kanila ang mga magulang mo? Nakakaya, no? May sariling pamilya ka na, Bernard. Kaya dapat lang talaga na kami lang ang unahin mo. Wala nang iba pa. Mamili ka ngayon. Ang mga magulang mo o kami ng sarili mong pamilya. Nanlumo nga talaga si Bernard sa mga sandaling ito dahil hindi siya makapaniwala na maririnig niya ang mga ganitong hindi ka nais-nais na salita mula sa babaeng papakasalan niya. Hindi na nga niya alam ang kanyang gagawin, ngunit kaya rin ang kagustuhan ng kanyang inay at itay. Mas kailangan nga niyang unahin ang kanyang mag-ina. Ikinasal na nga si Bernard at Gwen na wala doon ang kanyang inay at itay. Simula noon, pabalik-balik na nga si Bernard sa pagbabarko. Wala siyang ibang ginagawa
kung hindi ibigay ang lahat ng kailangan ng kanyang mag-ina. Tuloy na nga rin naputol ang komunikasyon niya sa kanyang sariling magulang dahil ito ang nais ng asawa niya ngayon na si Gwen. Napakahirap man sa kanya na gawin ang kagustuhan ng kanyang asawa, ngunit ayaw rin naman niya na masira ang kanilang relasyon, lalo na rin ngayon na unti-unti na nga rin lumalaki ang kanilang anak. Noong minsan niyang napatawag sa kanya ang kanyang inay, napilitan na nga si Bernard na sigutin ito dahil miss na nga rin niya ang kanyang mga magulang. Nang makausap nga ni Bernard ang kanyang inay, napag-alaman niya na nangangailangan ng mga ito ng kanyang tulong dahil nagkaroon pala ng karamdaman ang kanyang itay. Kaagad niya itong pinadalhan ng malaking halaga ng pera. Pero tulad na nga rin ng kanyang inaasahan, noong malaman ito ni Gwen, galit na galit ito sa kanya. Kaagad nga itong tumawag kay Bernard. "Hoy Bernard, akala mo hindi ko malalaman no? Nag-notify sa akin ng bangko mo. Malaking halaga ang nawala doon. Sigurado ako, ibigay mo yun sa mga magulang mo no?" "Oo Gwen, pinadalhan ko nga sila inay at itay. Nagkasakit kasi si itay, kaya kailangan nila yun. Alangan namang pabayaan ko sila." "Nag-iisip ka ba talaga Bernard? Pwede naman silang humingi ng tulong sa iba eh. Bakit sa'yo pa? Madami silang pwedeng lapitan. Tingnan mo nga, halos naubos na ang laman ng bangko mo dahil sa ipinadala mo sa kanila. E paano naman kung anak mo naman ang magkasakit? Eh di pare-pareho tayong walang magagawa. Sinasabi ko sa'yo Bernard, huling-huli na yun ha. Kapag inulit mo pa yan, talagang iiwanan ka namin. Huwag mo akong subukan ha." Banta nga sa kanya ng asawa niyang si Gwen. Simula noon, ay talagang kontrolado na nga ng kanyang asawa ang bawat galaw niya. Naging sunod-sunuran na lamang siya dito dahil ayaw niyang magkaroon pa nga sila ng hindi magandang pagkakaintindihan. Tuloy-tuloy lamang ang pagsisipag ni Bernard kahit dumadating sa punto na halos sumusuko na nga ang kanyang katawan sa sobrang pagtatrabaho. Pero kasabay ng pagod na kanyang nararamdaman, hindi naman niya inaasahan na may biglang gugulo sa kanyang isipan. Isang araw ay biglang tumawag kay Bernard ang isa sa mga kaibigan ni Gwen. "O Micah, bakit napatawag ka? Kamusta na sila Gwen? Magsama ba kayo?" Bernard, yun na nga ang dahilan kung bakit ako napatawag sa'yo. Hindi na kasi kinakaya pa ng konsensya ko ang mga ginagawa sa'yo ni Gwen." Naguluhan talaga si Bernard sa mga oras na ito. "Ha? Ano? Ano bang sinasabi mo Micah? Hindi ko maintindihan. Ano ba nangyayari?" "Bernard, wag mo na lang sanang ipaparating kay Gwen. Naku, nagsabi sa'yo nito. Matagal ka nang pinapaikot ni Gwen. Alam ko masakit man o mahirap mang isipin. Pero Bernard, hindi naman talaga ikaw ang tatay ng anak niya. At ang isa pa, habang nandiyan ka sa barko, matagal nang mayroong kalaguyo si Gwen. Sa totoo nga lang din, sa tuwing sumasampa ka ulit sa barko, magkasama si Gwen at ang tunay na ama ng anak niya. Doon pa sila tumutuloy sa bahay na binili mo. Maniwala ka sa akin Bernard, dahil totoo ang lahat ng ito. Hindi ko lang kayang itago pa ito dahil awang-awa na ako sa'yo. Habang nagpapakahirap ka dyan, paulit-ulit ka lang naman na niloloko ni Gwen." Hindi ka agad nakasagot dito si Bernard dahil parang mayroong bumara sa kanyang lalamunan. Bigla nga rin tumigil ang kanyang mundo.
Teka nga lang, Micah. Nag-away ba kayo ni Gwen? Parang napakirot naman kasing paniwalaan ng mga sinasabi mo eh. Kung mag-aaway kayo ni Gwen, huwag mo na sanang idamay pa ang relasyon namin. Huwag mong sirain ang pamilya namin. Dahil sobrang pagbibintang yung ginagawa mo. Hindi maganda yan. Hindi ko sinisiraan si Gwen sa'yo, Bernard. Dahil totoo ang lahat ng ito. Alam ko ang lahat ng sikreto niya. Dahil alam mo rin naman kung gaano kami kalapit ni Gwen. Mula bata, magkaibigan na kami. Talagang sobrang naawa lang kasi ako sa'yo. At ayaw ko na rin konsintihin ang mga maling ginagawa niya. Kung ayaw mo talaga maniwala sa akin, Bernard, sige, umuwi ka sa inyo. At huwag mong ipaalam kay Gwen. Ikaw na ang bahalang humusga kung wala ba talagang katotohanan ang mga sinasabi ko sa'yo. Mas maganda na rin naman na ikaw mismo ang makakita ng lahat. Sambit ng kaibigan ni Gwen na si Micah, sabay pinutol ang kanilang tawag. Naiwang tulala at lutang ang kaisipan ni Bernard sa kanyang mga nalaman ng matinding revelasyon. Nanlambot na lamang talaga ang kanyang mga tuhod at napaluhod na lamang siya dahil hindi niya malaman kung papaniwalaan nga ba niya ang sinabi sa kanya ng kaibigan ng kanyang asawa. Gayunpaman, hindi niya agad kinausap si Gwen tungkol dito. Patuloy lamang siyang umakto na normal lamang ang lahat sa tuwing magkausap sila. Pero habang lumilipas sa mga araw, hindi pa rin maalis sa kanyang isipan ang mga nalaman niya. Lalo na noong magkaroon nga rin ng mga kahinalang galaw si Gwen. Bibihira na nga lamang itong tumawag sa kanya at kakausapin lamang siya nito sa tuwing mayroon itong kailangan. Hanggang sa noong matapos na nga ang kontrata ni Bernard, ay hindi niya ipinaalam kay Gwen na uuwi na nga siya. Isang araw, biglaan siya dumating sa kanilang bahay. Saradong-sarado ang bahay nila, kaya akala niya ay walang tao dito. Pero pagkabukas nga niya ng pinto, hindi naman ito nakakandado. Maya-maya pa, ay mayroon siyang narinig sa loob ng kwarto na tila ba mayroong tao doon. At noong buksan nga niya yun, tumambad sa kanyang harapan ang kanyang asawa na mayroong katabing ibang lalaki. Gwen? Ano to? Bernard? Bakit ka nandito? Bakit hindi ka nagsabi na uuwi ka na pala? Aba, Gwen, talagang na itanong mo pa sa akin yan, ha? Hindi ba't ako dapat ang magtanong sa'yo kung sino ang lalaking yan? At magtabi ba kayo dyan? Noong akamang susugurin na nga ni Bernard ang lalaking katabi ni Gwen, dali-dali itong tumakbo papalabas ng bahay. Hindi na nga niya ito naabutan dahil pinigilan nga rin siya ni Gwen. Tama pala talaga ang sumbong sa akin ng mga tao, Gwen. Hindi ako naniwala sa kanila dahil mahal kita at mahal ko ang pamilya natin. Pero bakit ito pa ang ginawa mo sa akin? Ito ba ang gusto mong iganti sa lahat ng sakripisyong ginawa ko para lang maibigay sa inyo ang pangangailangan at kagustuhan mo? Patawarin mo ako, Bernard. Oo, inaamin ko na. Nagkasala ako sa iyo. Malaki ang kasalanan na ginawa ko sa iyo. Pero pangako, Bernard, magbabago na ako. Basta, bigyan mo lang ako ng isa pang pagkakataon. Please naman, Bernard. Yayakapin pa nga sana siya nito, pero kaagad niyang tinabig ang mga kamay ni Gwen. Ngayon din, Gwen, aminin mo rin sa akin ng totoo. Anak ko ba talaga si Jake? Ako ba talaga ang tatay niya?
Sorry, Bernard. Please, patawarin mo ako. Hindi man diretsang sinagot ni Gwen ang kanyang tanong. Pero alam na nga niya sa kanyang sarili ang katotohanan. Alam na nga niya ang ibig sabihin nito. Napagulo na nga lamang din si Bernard dahil napakahirap para sa kanya na tanggapin na ang tinuturing niyang anak sa loob ng ilang taon at naging inspirasyon niya para magsikap hindi pa rin niya tunay na anak. Maging ang asawa na pinakamamahal niya, matagal na rin pala siyang pinapaikot-ikot. Gwen, sobra-sobrang ginawa mo sa akin. Sobra-sobra to. Hindi ka ba nang ba nakukonsensya? Kahit minsan. Grabing kalokohan ang pinagagawa mo sa akin. Maging sarili kong magulang. Tinalikuran ko. Kinalimutan ko para sa'yo. Para sa inyo. Pati nga pangarap ko para sa sarili ko. Kinalimutan ko na rin. Basta mapasaya ko lang kayo. Tandaan mo ang araw na ito, Gwen. Tandaan mo ang ginawa mo sa akin. Dahil simula ngayon, hindi na talaga kita mapapatawad pa. Kahit kailan. At kahit ano pa mangyari. Ngayon din, umalis ka na dito. Kung hindi mo kayang alagaan ang anak mo, handa akong kupupin siya. At ituturing ko pa rin siya na sariling akin. Kahit na hindi. Matatag na sabi ni Bernard kay Gwen. Pilit niyang pinaalis dito si Gwen at iniwan nga nito sa kanya ang anak nito. Ilang araw na nga talagang paulit-ulit na umiiyak lamang si Bernard sa kanyang bahay. Hindi niya matanggap ang nangyari sa kanyang buhay. Bakit pa sa akin ito nangyari? Sa dinami-dami naman. Bakit ako pa? Mabuti naman akong tao. Wala akong inaapakan. Pero bakit ganito? Ang mga ito, ang mga tanong ni Bernard sa kanyang sarili na hindi pa nga niya mabigyan ng sagot. Sa kabila na nangyari sa kanya, pilit pa nga rin bumangon si Bernard. At noong unti-unti na nga rin umayos ang kanyang pakiramdam at pag-iisip, doon na rin siya naglakas loob na bumalik naman sa kanyang mga magulang para sa kanila naman humingi ng tawad at bumawi sa mga naging pagkukulang niya dito. Pero habang papunta pa nga lamang siya sa dati nilang bahay, hindi pa mo siya nakakarating doon. Biglang napatigil siya sa kanyang pagmamaneho. Ikinagulat talaga ni Bernard noong makita ng kanyang mga mata ang dalawang kaawa-awang matanda na nagtutulak ng kariton sa gilid ng kalsada habang mayroong dalang basura. Kaagad nga niya nakumpirma na ito ang kanyang inay at itay. Bumaba siya agad sa kanyang sasakyan at nilapitan ito. Inay? Itay? Bakit po ganito ang ginagawa nyo? Napakadelikado po dito. Ikaw ba yun, Bernard? Bakit ka nandito? Naku, Bernard. Umalis ka na. Baka makita pa tayo dito ng asawa mo. Ayos na kami, anak. Sagot sa kanya ng kanyang inay. Wala na po akong pakialam ngayon kay Gwen. Ngayon po, kayo naman ang uunahin ko. Inay naman, itay, matanda na po kayo. Pero bakit ginagawa nyo pa rin po itong pagkakariton? Dapat po nasa bahay na lang kayo at nagpapahinga. Biglang nalugmok ang kanyang inay at itay sa mga sandaling ito. Baka sa kanilang itsura ang kalungkutan at hirap na kanilang pinagdadaanan. Patawarin mo kami, Bernard. Pero kasi, naibenta na namin yung bahay natin noon. Alam mo naman, may karamdaman ng itay mo at nagkaroon tayo ng napakaraming utang noon. Kaya napilitan na rin kami na gawin yun.
Matagal na kaming nasa lansangan. Dito na kami natutulog at nakatira. At itong pagkakarito na lamang ang ikinabubuhay namin. Pero huwag kang mag-alala, anak. Kahit pa paano naman, kumikita pa rin naman kami eh. Sapat na rin ito para makakain kami. Pero ngayon, inay, hindi na po ako papayag na mahirapan pa kayo. Dahil umpisa na po, para tuparin ko naman ang pangako ko sa inyo. Tara po, sumakay na po kayo. Dahil uuwi na po tayo sa bago nating bahay. At magsasama-sama na po tayo ulit. Noong una nga, ay ayaw pa nga nilang sumama sa kanya. Dahil nahihiya nga ang kanyang mga magulang na tumanggap ng tulong mula sa kanya. Pero pinilit nga lamang niya ang mga ito. Hindi na nga rin napigilan pa ni Bernard na mapaiyak dahil napagtanto niya kung gaano talaga kabait ang kanyang mga magulang. Kaagad na nga rin inumpisahan ang pagbawi sa mga ito. Binili niya ang lahat ng kailangan ng kanyang mga magulang. Ginawa niya ang lahat para maging komportable ang buhay nila. Ikinuwento na nga rin niya sa kanyang mga magulang kung ano ang tunay na nangyari sa kanyang buhay. Lalo na sa relasyon nila ni Gwen. Patawarin niyo po talaga ako, inay at itay. Napakalaki po talaga ng pagkakulang at kasalanan ko sa inyo. Tinalikuran ko po kayo noon. Para lang sa babae, nalolokohin lang pala ako. Pero pangako po, hindi na po talaga mauulit yun. Dahil gagawin ko po talaga ang lahat para ipaglaban naman kayo ngayon. Kahit kanino pa. Ako na po ang bahala sa inyo. Ipinakilala na nga rin niya sa kanyang mga magulang ang anak ni Gwen na itinuring na nga rin niya na sarili niyang anak. Masaya siya dahil maging ang kanyang mga magulang ay tanggap ang batang ito. Ipinangako niya sa bata na hindi nga niya ito papabayaan. Hindi man maging perpekto ang buhay nito sa kanya, pero handa nga siyang ibigay ang lahat para sa bata. Kahit hindi naman talaga niya ito tunay na anak. Naging malaki ang pagsisisi ni Bernard dahil sa pagkakamaling nagawa at naging desisyon niya. Pero inisip na lamang niya na dahil sa mga pagkakamaling yun, ay naging malaking aral nga rin yun para sa kanya. Nabigo man siya sa pag-ibig, pero alam niya na mayroong mas magandang pagkakataon ang darating sa kanya para muling umibig. At sa tamang babae naman na alam niyang matatanggap din at mamahalin ang kanyang mga magulang. Sa ngayon ay wala muna siyang ibang iniisip kung hindi ang pasayahin at bigyan ng magandang buhay ang kanyang inay at itay, pati na rin ang bata na nasa pangangalaga niya. Ngayon nga rin niya nasabi sa kanyang sarili na kay sarap talagang abutin ang kanyang mga pangarap, lalo na nga ngayon na muli na nga niya nakasama ang mga mahal niya sa buhay. Dito na nga po muna magtatapos ang kwento ni Bernard. Sana po ay marami kayong natutunan sa kwentong ito. Hanggang sa susunod po nating kwento, huwag niyo pong kakalimutan na i-like at i-subscribe ang aming channel, Untold Stories TV.